Senator Bato de la Rosa, naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Hindi po ba at may usap-usapan na nag-release na ang ICC ng warrant of arrest para kay Bato de la Rosa? Pero hanggang ngayon, hindi pa po nako-confirm yan. Pero itong si Bato de la Rosa ay nanigurado na at nagtago na. Sino ba naman ang hindi mangangatog ang tuhod? Kung ganyan mabalitaan mo na lumabas na pala ang iyong warrant of arrest at ma-imagine mo pa lang na mawawalay ka sa pamilya mo at mag-isa ka sa isang foreign kulungan, kundi ka ba naman talaga mag-iisip kung ano ba ang dapat mong gawin. At yan po ang sinasabi kong naiipit si Bato de la Rosa sa nag-uumpugang bato. Bakit kanyo? Ito ay binalita noong December 5 pa. Sabi ng ABS-CBN, Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Sabi po yan ni Sereno. Senator Ronald Bato de la Rosa could name himself the mastermind in alleged crimes against humanity in the anti-drug campaign he led to save former President Rodrigo Duterte, who is being held by the International Criminal Court. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno said. So ang ibig sabihin ni Sereno, para mailigtas si former President dyan sa ICC, umamin si Bato na siya ang mastermind sa EJK. Para nga naman, kapag napaniwala niya ang ICC na siya at hindi si Duterte ang mastermind ng EJK, ay posibleng mapalaya si Digong. Ang tanong, gagawin ba naman yan ni Senator Bato de la Rosa? Pero hindi ba loyal itong si de la Rosa kay Digong? Meron pa nga siyang dating pahayag na okay lang daw na siya ay hulihin. Basta payagan lang daw siya ng ICC na si Bato ang titingin at mag-aalaga kay former President. Na alam naman natin na hindi naman po pwede yun. Hindi naman siya dadalhin sa ICC para maging caregiver ni Digong. Dahil siya po ay lilitisin din doon. Kaya lang dito nga sa sinabi ni Sereno, umamin lang si Bato na siya ang mastermind, maaaring maisalba si former President Rodrigo Duterte sa ICC. Sabi ni Sereno sa interview sa kanya ni Karen Davila, he can be a witness for, if he is credible at maganda yung paliwanag niya, the former President will be free. Dagdag pa ni Sereno, if he loves the President so much, he should just accept all the responsibility onto himself. De la Rosa was Philippine National Police Chief in the first half of the Duterte administration and the chief implementer of his bloody war on drugs. When asked if De la Rosa would do it, Sereno said the senator should instead reflect on whether or not his duty led to a correct outcome. Ibig sabihin, dapat pag-isipan ni Bato kung yung bang ginawa niyang pag-implement ng EJK o ng war on drugs ay nakabuti talaga? Naging maganda ba talaga ang kinalabasan? Sabi ni Sereno, kasi mukhang hindi, di ba? Hindi naman. Hindi nasugpo yung drugs. Very temporary yung impact ng takot. Totoo naman, temporary lang natakot yung mga drug addict sa mga pusher. Dahil hindi naman talaga nasugpo ang droga at si Digong mismo ang umamin niyan nung sinabi niya na nagkamali siya. Dahil hindi ba campaign promise ni Digong na in 3 to 6 months mawawala daw ang droga sa Pilipinas. Pero bago siya bumaba sa kanyang pwesto, umamin siya na hindi niya kayang sugpuin ang droga sa ating bayan. The government has acknowledged the deaths of more than 7,000 drug personalities in drug war operations. But human rights advocates say victims of extrajudicial killings during the drug war reached 12,000. These, aside from the killings committed by Duterte's alleged private military, the Davao Death Squad. So, yung palang 12,000, hindi pa kasali doon yung mga napatay ng Davao Death Squad. Na kung maaalala nyo, sa isang hearing, tinuro pa ni Digong si De la Rosa na miyembro ng Davao Death Squad.
De La Rosa has been absent from the Senate since Ombudsman Jesus Crispin Remulla said ICC issued a warrant of arrest for him. Sigurista si Bato. Sinabi kasi ni Remulla na meron ng warrant of arrest. Sinabi naman ng DOJ at ng DILG na wala pa. Bakit naman magbabaka sakali si Bato de la Rosa? Paano kung andyan na pala sa likuran niya yung aaresto sa kanya? So mula noon, nagtago na po si Bato de la Rosa. So isa yun sa option. Kung talagang mahal ni de la Rosa si former President Rodrigo Duterte, aminin niya na siya ang mastermind ng EJK. Magsakripisyo siya para maipakita niya na mahal niya at loyal siya kay Digong. At yun ang pwedeng kabayaran sa hindi man lang niya pagbisita kay Digong mula nung nakulong si Rodrigo Duterte sa ICC. Ultimate sacrifice ang hinihiling kay Bato de la Rosa. Gawin kaya yan ni Senator Bato? Or piliin kaya ni Bato de la Rosa yung isa pang option? Panoorin po natin itong video clip ng isang pro-BBM kung saan meron siyang binanggit na pwedeng gawin ni Bato de la Rosa para this time maisalba naman niya ang sarili niya sa ICC. Pakinggan po natin. Magandang araw po dito. Gabi dyan po sa Pilipinas ngayon. Magkukwentuhan muli po tayo tungkol kay Bato de la Rosa. Dahil ang balita natin, naka-video, nakita natin na meron siyang kausap. Si Bato nasa loob lang ng Metro Manila. Nagbabalak daw na sumurrender na lang at gagaya siya doon sa ginawa ni Garma. Si Garma pumunta ng Daheg at para tumistigo doon sa laban kay Dutae. Ngayon, mawawala na raw, ayon kay Trillanes, mawawala na raw sa akusado si Garma. Dahil titistigo siya, magiging star witness laban kay Duterte. Si Garma po merong anak di ba? May anak sila ni Dutae. Kahit na ganun na may anak si Garma kay Dutae, ay nagbago rin siya ng pag-iisip na kaysa sa makulong siya, kahit na may anak siya kay Dutae, titistigo siya labang kay Dutae para maligtas siya. Ayun po ang gagayahin ni Bato. Yun ang binabalak. Kasi yun ang sabi ni Trillanes yun daw ang patakaran sa ICC. Pagka naging star witness ka, to pursue the cycle of the hearing, no? Parang mabubura ka, maalis ka dahil star witness ka. Ganun ang gagayahin ni Bato. At dito si Bongo. Antindi yun. Gusto nila lumigtas kasi. Kaya antindi ng karma kay Dutae. Biro mo lahat ng kakampi niya magiging against sa kanya. So, yun naman pala. Ito yung isang option na mas pwedeng gawin ni Bato de la Rosa. Tumulad siya kay Garma. Alam na po natin yung istorya ni Garma. Kinumpirma po ni Sonny Trillanes at ni Crispin Remulla na pupunta si Garma sa ICC para tumistigo against kay Rodrigo Duterte. So magiging 3 na pong mga former DDS ang nasa ICC para maging witness sa ginawa ni Duterte nung EJK. Nandyan si Las Cañas, si Matubato, at si Garma. Then kinumpirma na po yan na si Garma ay magiging state witness. At yan ang isang option na pwedeng gawin ni Bato de la Rosa. Maging witness siya against sa former amo niya. So dyan po lumalabas yung sinasabi kong si Bato de la Rosa ay naiipit sa 2 nag-uumpugang bato. Yung isa magpapakahiro siya, aamin siya na siya ang mastermind ng EJK, magiging bayani pa siya sa mata ng mga DDS dahil handa siyang ipagpalit ang sarili niya para makalaya si Digong.
Or, pwede niyang isalba ang sarili niya sa ICC. Dahil sinabi nga ni Trillanes na kapag nag-witness ka against kay Duterte na tulad ng gagawin ni Garma, ay pwedeng mawala ang pangalan ni De La Rosa sa mga ikukulong sa ICC. Maliligtas na nga naman si De La Rosa at hindi na siya makukulong. Kaya lang, handa ba siya sa puot at galit ng mga DDS sakaling gawin niya ito? At hindi lang ang mga DDS. Handa ba siya sa galit ni Sara Duterte, ni Pulong at ni Baste? Pero siyempre, hindi naman po kumpirmado na yan ay gagawin ni Bato de la Rosa. But, nandun yung possibility na pwedeng gawin yan ni Bato to save himself. Dahil ang iisipin niya, ang pamilya niya, ang mga anak niya, ang mga apo niya, at isipin na lang na siya ay makukulong sa malayong lugar ay nakakakilabot na. So yung sinabi ni Sereno na pwedeng maging hero si De La Rosa, posibleng mapalaya si Digong basta umamin si Bato na kasalanan niya ang lahat, siya ang mastermind at walang kinalaman si Digong sa mga pagpatay ng war on drugs. Kumbaga, palit ulo. Or, mas piliin niya yung option number 2 na mag-witness siya against Digong at siguradong hindi na siya ikukulong ng ICC. Kayo po, kung kayo ang nasa lugar ni Bato de la Rosa at meron kayong dalawang option, ano ang pipiliin ninyo?